kabombo at ka-Star Nation, nasa linya na ho ng ating komunikasyon si Reverend Father Adrian Louis Atondocan, ang ng Congregation of the Immaculate Heart of Mary. Magandang tanghali ho, Father. Welcome to the program. Magandang tanghali po sa ating mga tagapanood, mga viewers po natin at mga tagapakinig, mga listeners po natin sa Bombo Radio Philippines at saka kay Bombo Victor po. Magandang tanghali po sa atin po dyan. Father, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Unang-una, para ho sa mga listeners and viewers ng Bombo Radio, ano po yung pinakasentro o pangunahing kahulugan ho ng ating pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas? Go ahead, Father. Ang pinakasentro po ng ating pagdiriwang po sa Linggo ng Palaspas ay ang ating, makikita natin dyan, no, yung pagpasok ng ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem. Ngunit ang sentro talaga nito ay ang kanyang pagiging mapagkumbaba. Ibig sabihin nun, naging simbolo yung kanyang pagsakay doon sa asno, no, na ang kahulugan nun ay umasok siya sa Jerusalem para may pakita sa mga tao na siya ay isang hari na naglilingkod at handang ibigay o ibuwis ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Father, no, nakasanayan na natin itong pagdadala at pagpapabasbas ho ng mga palaspas. Habang iwinawagayway natin ito, ano po ang partikular na panawagan ng simbahan para naman ho doon sa mga leader na mga bansang nasasangkot ho sa sigalot? Kaugnay ho, partikular na ho yung mga bansa dyan ho sa gitnang silangan upang makamit nila ang isang ceasefire at pangmatagalang kapayapaan. Habang iwinawagayway po natin ang mga palaspas ngayong araw na ito sa Linggo ng Palaspas po, Bombo Victor, ito ay sumasagisag ng tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Ang panawagan ng simbahan at ang kanyang mensahe sa araw na ito para sa mga leader ng mga bansa na ngayon ay may gera ay sana ay baba ng kanilang mga armas at itaas ang diwa ng pakikipag-usap. Ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa kung ilan na ang kanilang napasabog, kundi kung sila ay may kakayahang bumupo at pag-usapan ang mga pangyayari ngayon para po tayo ay magkaroon ng ceasefire. At maraming inosenteng civilian ho, pati na rin ang mga overseas Filipino workers natin dyan sa Middle East, ang naiipit ho sa kaguluhan at pinagdaraanan ho ang sarili nilang kalbaryo dyan ho sa gitnang silangan. Paano ho magiging source of hope o pag-asa ang mensahe ho nitong Palm Sunday para ho sa kanila sa gitna ho ng krisis na ito? Ang Linggo po ng Palaspas ay isang paalala sa atin na ang krus ay hindi yung katapusan o yung dulo ng ating paghihirap o ng dulo ng kwento po natin, Ngunit ito ay nagsumasagisag na ang ating Panginoong Hesukristo ay dumaan sa kamatayan at matinding paghihirap para tayo ay magkaroon din ng muling pagkabuhay gaya niya. Ang ibig sabihin nito na ang mensahe para sa atin ay ang Panginoon, ang Diyos, ay hindi nakakalimot sa atin. Ang mga sakripisyo ng ating mga OFW ngayon sa gitnang silangan ay bahagi rin ng pasyon ng ating Panginoong Hesukristo. At ang simbahan ngayon ay patuloy na nagiging boses para hingin ang kanilang kaligtasan at kaginhawaan doon sa gitnang silangan. Dito ko rin mas nakikita rin ang nangyari doon sa Haiti nung nandun din ako kasi ganun din ang aming Palm Sunday experience na nasa gitna rin kami ng mga engkwentro, nasa gitna rin kami ng insekuridad sa Haiti, pero hindi kami nawalan ng pag-asa dahil dinala namin ang aming pananampalataya bilang mensahe din para sa mga tao na kami ay nagkakaroon pa rin ng pag-asa sa kabila ng krisis na aming nararanasan hanggang ngayon doon sa bansang Haiti po, Bombo Victor. Father, panghuli na lamang kasi inilabas ho ng Santo Papa itong mensahe para sa World Communications Day na may temang Preserving Human Voices and Faces. Sa pagpasok natin ho sa mahal na araw, paano po natin mapapanatili ang dignidad ng tao sa gitna ho ng lumalalang mga digmaan at armadong tunggalian sa iba't ibang bahagi ho ng mundo? Ang paglabas nga po ng mensahe ng Santo Papa regarding na preserving human voices and faces, may dalawa po akong punto para po dyan. Unang-una, huwag nating gawing numero ang tao na para bang nasa statistika lang siya.
Bawat tao ay may kwento, bawat tao ay may pakikipagsapalaran, bawat tao ay may kanyang balita at pangalan na dinadala. Gaya natin bilang mga Kristiyano, meron tayong pangalan na ating binibigyan din ng nagiging simbolo ng ating dignidad bilang isang tao. Kaya huwag nating iasa lamang ang ating mga sarili na para ba tayong mga numero lamang at mga datos o mga impormasyon lamang na nakikita natin. At pangalawa ay ang masasabi natin dapat meron tayong empathy over apathy na parang dahil nga ang nangyayari ay gusto natin na matapos ng atong gera na to, pero habang tayo ay nakikinig sa mga balita, nagiging desensitized na tayo o parang hindi na tayo masyadong natatablan o nasanay na lang tayo na ganito yung mga pangyayari ngayon na crisis, ano? So dapat magkaroon pa rin tayo ng empathy or yung feeling natin para sa ating mga kababayan para sila ay magkaroon ng mukha at boses na dapat ay binabahagi or mas binibigyan nating pansin bilang mga Katoliko po. Bombo Victor. Father Adrian, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Happy Palm Sunday, Father. Maraming salamat po, Bombo Victor, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay sa ating different social media platforms. Ngayong araw ng linggo ng Palaspas. Sana'y ang linggo na ito at ang Semana Santa ay maging isang panahon hindi para magbakasyon, sabihin na natin, no, mula sa ating mga hanap buhay, kundi ito ay isang panahon para bumalik tayo sa kung sino ang nagbigay ng buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya binabati ko pong lahat ng isang blessed Holy Week po sa atin, lalo na sa mga kapamilya ko dito sa Cebu, ang Atundukan and Zambo family at sa lahat po ng mga kaibigan at mga taga-subaybay po ulit, viewers and listeners po natin ng Bombo Radio Philippines all over the country and all over the world. Muli, marami pong salamat and God bless us all. Thank you. Ingat po kay Father. Maraming salamat. Mga Kabomot Kasar Nation, si Reverend Father Adrian Louie Atundokan ng Congregation of the Immaculate Heart of Mary. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.